Ayan. So maraming salamat po sa mga nag-1. Ulitin natin ha. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratelis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Bumaba daw po ang insidente yung ng poverty sa Pilipinas. Ayan, ayon po sa ating Philippine Statistics, PSA. Ano ba yung PSA? Philippine Statistic Authority. Iyon. Ang Pilipinas daw po officially ay bumaba po ng 9.7% ang atin pong poverty incidence o yung nakakaranas po ng kahirapan sa Pilipinas. Official po to mula po sa dating 17.5 million ang nakakaranas po ng kahirapan. Ngayon po ay 11 million na lang po ang opisyal na itinuturing na mahirap. Naniniwala po kayo na bawasan po ang mahirap sa Pilipinas. Palakpakan po natin si BBM. Congratulations! Ang galing po. Ayon po sa datos ng PSA, ay nabawasan po ng 6.5 million ang mga mahihirap sa Pilipinas. Ayan po, ayon sa PSA. Pero kayo po ba, naniniwala kayo? Ito po, imposible. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Pero siyempre, may paliwanag naman sila dyan kung bakit po nabawasan ng 6.5 million. Halos walang ginagawa, no? Halos wala tayong nakikitang improvement ng proyekto. Pero same na petsa, September o August last year, mababa na po ngayon. Ang poverty incidence naging 9.7% o 11 milyong Pilipino na lang po ang naghihikahos. Palakpakan naman natin. Ang galing po ng achievement niyan. Ang galing ng achievement sa data. Pero kung yan po ba ay katotohanan, yan po ang malaking question, di ba? Okay. Ayon naman po kay Attorney Yesyo Topacio, ito po, mayroon po pala na halos kasinlaki po ng budget. Nirebuild daw ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Na nireveal niya po na mayroon palang budget ang Public Works na tinatawag na Convergence and Special Support Program o CSSP, na ito po ay nagkakahalaga from 2022 to 2024. Ito po ay nagkakahalaga ang budget na to na nariyan po sa ating General Appropriations Act na tumataginting na 1.1 trillion. So halos kasinlaki po ito, no, ng flood control project. At ito po ay dumaan din dito po sa DPWH. Hindi naman po DPWH dahil ano po to sama-sama po. Pero ang tawag po dito ay Special Support Program. Na ito po ayon kay Attorney Topacio ay kasing kurap, no, ng flood control. Ngayon, Erwin Tulfo, sabi mo hindi ka na mag-iimbestiga. Ito po, pwede ka na mag-imbestiga ngayon dahil mayroon pa palang halos kasing kurap ng flood control. Yan po ang mapag-uusapan natin at iba pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na.
Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Eto po, nag-inarte na naman po to si Boy Tokis Dizon. Sinasabi niya po ngayon, kahit daw po, eto, murahin nyo kami sa YouTube, okay lang, ang importante ho, naririnig namin. Ito ang naging pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa naging flood assessment nila ni Cabinet Secretary Benhur Abalos sa Hagonoy at Paumbong, Bulacan. Alam mo, hindi ka naman nakikinig. Ang dami namin suggestion sa iyo. Yan na lang, yung sinasabi namin sa EDSA. Kahit naman magdadaldal kami rito, tanggap ka lang naman ng tanggap. Sinabihan ka ng ombudsman na palpak ang lahat ng pinagawa ng DPWH. Palpak, sabi ng ombudsman. Sabi mo, opo, naniniwala po ko kay ombudsman. Ikaw ang sekretary ng DPWH. Hindi mo pwedeng ayunan lang ng ayunan. Ngayon, maraming galit sa'yo. Dahil sa patuloy na pagbaha, okay lang daw na murahin siya. Basta importante, marinig niya kung ano yung mga gusto natin sabihin. Tarantado. Tarantado ka pa. Matagal na kaming galit na galit sa'yo at mas nagalit kami. Kasi parang pinalulusot mo no? Ang sinasabi niya kasi hindi pa siya yung DPWH diyan, kaya okay lang na murahin siya, okay lang. Etong sa EDSA, ikaw na to eh. Eto lang nga yung naging proyekto mo yung EDSA eh. Repair lang, repair. Gumastos tayo ng 1.2 billion sa repair. Wala pang isang taon, sira agad. Gusto mo murahin ka namin tapos tatanggapin mo lang. Wala ka namang. Ang gusto namin, kung nakikinig ka, mag-resign ka na, wala kang silbi. Inutil. Hindi mo pwedeng ikatwiran palagi na kapapasok mo pa lang sa DPWH. Yung mga tao dyan, napalpak, inabutan mo na yan, wala kang magawa. Bakit wala kang magawa sa mga inabot mo? Okay lang yun eh. 'Di ba? Okay lang po yun na ikatwiran mo na kailan lang ba siya pumasok? Isang taon na mahigit. Isang taon ka na mahigit kasi isang taon na mahigit yung yung sinabi ni BBM na mahiya naman kayo. Isang taon na mahigit yun eh. Di isang taon ka na rin mahigit. So, ano ibig sabihin yan? Kung inabutan mo man yan, napalpak yung DPWH, di dapat, yung mga palpak na tao dyan, pinagtatanggal mo na. Hindi naman po, wala naman pong security of tenure, yung mga palpak. Pag pumalpak ka po, napatunayan na ikaw ay kasabwat ng mga magnanakaw, hindi po pwedeng sabihin na may security of tenure yung mga DPWH official. Pwede nyo tanggalin yan kung palpak. Sinabi ng ombudsman, palpak mga ginawa ng DPWH. Wala nang tiwala ang tao sa DPWH. Inuuhan niya lang. Oo. Opo, tama po si ombudsman. Tama na palpak kayo. Tapos ngayon, nagdadaldal ka na naman na okay lang na murahin kayo. Maninigas lang yung panga namin sa kamumura sa inyo. Wala rin ka namang gagawin. Tatanggapin mo lang. Opo, palpak po kami. Naniniwala po kami kay ombudsman. Naniniwala ka na palpak kayo tapos wala kang gagawin? Inan yan. Yan po ang gobyerno natin. Larawan po ng gobyerno natin to si Vince Dizon. Ibig sabihin, papalitan ka lang tapos wala rin gagawin yung papalit sa'yo. Ito, si Tabi. Sikat ka na, Tabi. Pinatulang ka na Rendon Labador. Ayon po kay Rendon Labador. Ito gusto niya ni Flavi ni Tabi. Ngayon nga lang tumama ng drawing si Boy Iyak tapos makukulong pa.
swerte mo. Pero mukha mo talaga yan, brosendenya. No offense ha. Ikaw talaga yan. O ikaw talaga pala yung drawing ni Boy Iyak. Alam mo yung style ni Boy Iyak, sikat po yan, nagdo-drawing po yan. Tapos pag drawing ka, yung mga pangit yung lumalabas. Ngayon lang daw tumama si Boy Iyak. Sa mukha mo, tabi. Alam mo, dapat wag ka na mag-congressman, maramdamin ka pala eh. O kaya wag ka mang-asar. Dalawa lang yan eh. Kung maramdamin ka, wag kang kumuha ng public position, wag kang tumakbo, wag kang mangampanya. Dahil nasa public scrutiny kayo eh. Marami pong pangit dyan sa Kongreso. Hindi po namin binabanatan dahil sa kapangitan. Hindi po. Kaya namin kayo binabanatan. Ang lalakas nyong mang-asar eh. Hindi ka binabanatan dahil sa stroke victim ka. Sa totoo lang po, hindi po namin alam na stroke victim yan. Akala ko inborn yan eh. Meron palang ganun, pumapangit ka pag na-stroke. Hindi. Ngayon ko lang po na ano yan, binabanatan ka namin dahil ang lakas mong mang-asar kay BP Sara, Mary Grace Piatos ka na Mary Grace Piatos. Araw-araw mong binabanatan si BP Sara tapos ayaw mong banatan ka. Utot mo. Milyon ng bashers mo, papakulong mo lahat. wala sa mga hulog, no? O, punta na tayo rito sa main topic. Ang main topic po natin, pinagmamalaki po, dala-dala po ngayon ng lahat ng na congratulations daw kay BBM dahil sa ganda ng pagpapatakbo niya sa bansang Pilipinas, bumaba po, napababa niya yung poverty incidence. Naniniwala po. Siguro ito na po ang pinakamalaking joke sa lahat. Yung pagbaba po ng poverty incidence. Okay. May paliwanag po eh. Kaya nating unawain kung bakit po mababa eh. Kasi sa atin, simple lang po. Yung mga tao, alam kung mahirap sila o hindi. Di ba? Alam niyan. Yung iba nanluloko lang. Halimbawa, pag sinabi nila mahirap sila, tapos nakikita mo naman, may kotse, may kondo, may mga bahay. Tapos sasabihin mahirap. Alam niyo po eh. Alam niyo rin po yung totoong mahirap. No? Yung definition po ng gobyerno, dapat nyo nang baguhin. Kasi ang dami po nangyari ngayong taon na to. Ngayon po, naganap po yung pinakamabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. Ngayong taon din po na to, pinakabagsak po yung ekonomiya natin dahil yung pinakamababa na pag-angat ng ekonomiya, 2.3% lang po ang inangat ng ekonomiya natin. Mas mataas po ang tinaas ng inflation. Ibig sabihin po, yung presyo po ng bilihin, mas mataas po kaysa sa pag-unlad ng ekonomiya. Yan po, ibang klase po yan. Sa pag-unlad po ng ekonomiya o GDP, yung GDP po, ang sinusukat po doon, lahat ng kita. Kung na-triple yung kita ni Rason, yung bilyonaryong pinakamayaman ngayon, kung na-triple ang kita niya, kasama po yun sa GDP. Yung mga manggagawa ba, naging triple ba yung kinita? Hindi naman eh. So, ang bilis po ng pagtaas ng presyo, hindi po nakaagapay yung pagtaas po ng mga sweldo. Pero sa aktualan po, ano po ang sinasabi? Kasi nagtaka rin ako, ano ba yung sukatan na ginawa ng gobyerno para sa poverty rate? Sino yung tinatawag nilang poverty? Sino yung tinatawag nilang mahirap? Mahirap kasing unawain. Ako po hindi ko kayang sikmurain na dumami po yung mga mayaman ngayon. Dalawa lang yan, di ba? Not poor ka na, hindi ka na mahirap, pwedeng umangat ka. Samantalang ang katotohanan, umaangal yung mga middle class na napupunta na sila sa mahirap.
iba po yung paraan nila ng pagsukat eh. 'Di ba? Kinakantsawan natin dati yan eh. Bigla tayo yumaman dahil nagdeklara po ng yung sukatan po ng kahirapan. Binago nila yung presyo ng pagiging mahirap. Badong, kanina mo pa kami pinaiikot-ikot. Sabihin mo na kasi kung magkano yung mahirap sa gobyerno. Eto po. Wag na po tayong mag-ano pa. Wag na po tayong magpa-kwela-kwela pa. O magpaikot-ikot pa. Ayan po. Meron po tayong tinatawag na poverty threshold. Pag eto po nalagpasan nyo, hindi na kayo mahirap. Ha? Magkano dapat ang kinikita? Siyempre, inano po nila yan. Ang isang pamilya po ay binubuo po ng 5 tao. So, isang pamilya po na binubuo ng 5 tao, isang tatay, isang nanay, 3 anak. Oh. Ito po ang kinakailangan mong kitain para ikaw ay matawag na hindi na mahirap. Yan. What is the poverty threshold in the Philippines as of today? Ayon sa PSA, Philippine Statistics Authority. Okay. Kapit po kayo ha. Kinakailangan po, kayo po ay kumikita ng 13,873 pesos per month. 13,000. Pag kumikita ka ng 13,000 a month, ikaw po ay hindi na mahirap. Kaya naman pala maraming hindi na naghirap. Halos lahat po ng may trabaho ay kumikita ng mahigit 13,000 a month. So kung ikaw po ay may trabaho, so ibig sabihin po, automatic na pag ikaw may trabaho, ikaw po ay automatic na hindi na mahirap kasi 13,000 lang. O, di ba? Okay. Oh, meron po silang tinatawag na considered not poor. So, hindi ka na mahirap. Ito po, official to ha. Mula po sa PSA. 14,634. Baka tumaas na kasi nung yung isa 13,000 lang eh. So ngayon 2026, 14,634. Kung ikaw po ay kumikita ng 14,364, hindi ka na mahirap sa isang buwan. So lahat ng teacher na nagtatrabaho sa gobyerno, mas mataas po. Hindi ko na alam kung magkano sweldo eh. Teka, tignan natin ha. Teacher 1, magkano sweldo ng teacher 1? Salary. 31,000. So lahat po ng teacher sa Pilipinas, public school teacher, 31,000. Oh. 14,000 lang, hindi ka na mahirap eh. 31,000 ang kita mo. Oh, puta mayaman. Tanong, lahat ba ng teacher mayaman? Tinanong ko eh, magkano po ang... buti nagpaalala kayo sa ads. Teka lang po, i-on ko lang yung ads natin. Magkano po ba yung minimum wage ngayon sa Pilipinas? O sa NCR, magkano po yung minimum wage? Para maintindihan lang po natin. Ang minimum wage po sa Pilipinas ay 755 sa NCR. Ayan. 755. So, 10 araw, 7,500. 20 days. O, hindi ka na mahirap. Ang minimum wage, hindi na mahirap.
Sa kwenta po ng gobyerno, hindi na mahirap ang minimum wage. Swerte po natin. Sa BBM government po, dineklara na yung minimum wage ay hindi mahirap. O, talagang mababawasan po yung mahirap. Minimum wage, hindi na mahirap. Puta ka tarantado. Minimum wage ka, hindi ka na mahirap. Kalokohan. Di ba? Hindi approve yung 755. Ah, hindi ba approve yun? Eh, magkano pa lang totoo? Hindi pala approve yun, 755. Mas mababa pa. Samantalang, ang sinasabi po ng SWS, dapat at least 20,000. 20,000 dapat yung kinikita para matawag na hindi mahirap. Eh, 14,000 lang daw eh. So, kahit pa extra ka lang, makukonsider kang hindi mahirap dito sa gobyerno na to. Kaya, hindi po katakataka. Pero ayon po sa sino po kasi ang totoong nakakaalam kung sila ay mahirap o hindi? Yung mga Pilipino mismo. Ayon po sa survey ng SWS, ang layo po ng diferensya. 50% sa survey po ng SWS. O, ito po sabi per family, 487 per day. Sa 5 katao, hindi ka na mahirap. Pag kumikita kayo ng 487 per day, hindi ka na mahirap sa pag 5 kayong katao. Kaya kalokohan po itong na to, yung hindi po nila napababa yung poverty incidence. Bumaba po yung mahirap dahil yung kinuwenta nilang mahirap, yung pwedeng i-consider mahirap, inano po nila. Kumbaga data, mali yung pagsusuri nila. Okay, maraming salamat Jasper TV sa 10 pounds na pangkape. Gawin na nating moderator to si Jasper TV. Yan po. Per individual. Sabi po rito, yung poverty threshold per individual, 97 a day. Kasi yung sinasabi natin kita, sa 5, isa lang ang kumikita sa 5. Pero per tao, pag ikaw po ay mayroon kang 97 pesos, 100 na. Pag ikaw po ay may 100 pesos, kumikita ka ng 100. Pag ikaw lang mag-isa, binata ka, dalaga ka, kumikita ka ng 100 pesos a day. So, kinakailangan sama nyo yung Sabado-Linggo. So, approximately 1,000 sa 10 araw, sa 30 days, 3,000. Hindi ka na mahirap pag ikaw ay mayroong 100 pesos per day. 97 lang nga eh. Puta, kulang pa na pagkain ko isang kainan, kulang pa sa akin yan, 97 pesos. Magkano isang order ng ulam sa karinderya? Isang bangus na yung isang ngiwa, 80. Plus 18 na yung kanin. Magso-soft drinks ka pa. Kulang sa akin yung isang kain, 97. Sobra po na 100 ang kinakain ko. Sa isang kainan. Karinderya na yun, ha? Isang kanin lang yun. Kung isa't kalating kanin pa. Ayan po ang dahilan. Yan ang poverty threshold. 97 per day na isang tao ay hindi ka na mahirap. Kaya, mababawasan talaga mahirap. Hindi dahil yumaman sila. Hindi dahil nadagdagan yung sweldo nila. Nabawasan ng mahirap dahil sa definisyon ng kahirapan. Mahirap ka kung mayroon kang 100 pesos a day. Isang tao, 100 pesos.
hindi ka na mahirap pala. Pag below 100, 97 pesos pababa, yan, mahirap ka. Pero kung meron kang kumikita ka ng 100 pesos a day, hindi ka na mahirap kung ikaw lang mag-isa. Saan ka titira ng 100 pesos a day? Puta sa tulay. Sa ilalim ka lang ng tulay kasi wala namang, hindi mo kayang mangupahan. Yan ang kwenta yan. Niloloko yung mga tao eh. Oh, ayan pala sa ano pa yan ha. Wala talaga magagawa. Ano lulutasin nila? Pagmamalaki lang nila yan. Baka pati yung mga 4-piece, magkano ba kita ng 4-piece? Baka pati yung mga 4-piece, putya, hindi na ma-consider na mahirap. Thank you very much kay Jasper TV na nagbigay sa atin ng 10 pounds. Okay, punta na po tayo rito sa isa pang balita. Alam niyo po, ayon po to kay Attorney Topacio. Basahin lang natin. Former DPWH Rogelio Singson has for the first time in public revealed that the government has had another public works budget. Hindi po natin alam to. Ang tawag po rito, the Convergence and Special Support Program o CSSP, totaling 1.1 trillion from 2022 to 2024. Okay, this is as corrupt as flood control project. The cover-up is the same but has not yet been exposed. Hindi pa po ito na-expose. Singson said this category became another major scam involving anomalous ghost project. So ano po itong mga, yung flood control, yun po yung sa flood control lang eh. Dito po papasok, ano po itong mga anomalous ghost project na to, dito po papasok yung iba't iba pang proyekto bukod sa flood control. Kala ko naman, nasa regular lang po yun na programa, kaya sabi ko nga kay Tulpo, kay Erwin Tulpo, ayaw mo mag-imbestiga sa flood control dahil hinawakan na yan ng ano, mag-imbestiga ka sa ibang pagnanakaw. Kasi hindi lang naman flood control, may corruption eh. Yan lang ang pinakamalaki. 'Di ba sabi natin? Bilang Blue Ribbon Chairman, ang dami pang corruption eh. Ito po, nalantad na. Yung iba pa pong paggawain na pinakare of sa DPWH. Bakit po DPWH? Sanay na yung mga tao dyan eh. Yung mga district engineer dyan, basta lahat ng paggawain. Alam na nila yung mga bidding, alam na nila. So, ito po yung mga pinaggagawa. Labas sa flood control. Mga paggawain labas sa flood control. Oh. Ngayon, dapat ito, malantad to dahil trillion din pala ang binadget dito. Hindi lang po pala, kaya tayo, ang laki-laki po, lugi pa tayo dito sa pag-imbestiga natin sa impeachment ni BP Sara, pero kinakalimutan natin to. Dapat singilin talaga rin natin pati yung mga kalaban ng mga Duterte dahil nililito nyo yung tao. Si BP Sara lang ang gusto nyong imbestigahan, samantalang trillion-trillion pa tong hindi namin natutuklasan. Ano po ba tong convergence na to? Ito po, sa ilang paliwanag. The Convergence and Special Support Program is a regular, long-standing umbrella program under the Department of Public Works and Highways in the Philippines. It funds multi-sectoral and joint infrastructure projects across the country, running from over a decade and appearing explicitly in national budgets like the General Appropriation Acts. So ano-ano po to yung mga key features nito? Interagency collaboration combines resources and planning with other government departments such as tourism or trade to build infrastructure like access roads and public facilities. So, hindi po to regular budget na pampagawa ng mga tulay at ng mga highway. Kung hindi,
yung pakikipag-ugnayan po sa ibang departamento. Halimbawa po, yung tourism, kinakailangan po nila na maganda po yung daanan po papunta ng Boracay, etc. Basic infrastructure, finances, local projects include multipurpose buildings, school stages, and community facilities. O dito po pala papasok yung mga pinagawa ni Chua na mga multipurpose building, yung mga barangay hall, no? Na pinatastas ni Yorme. Oh. Wala po nag-iimbestiga, di ba? Erwin Tulfo. Alam po natin na may palpak po dyan kasi ipapag-ibabayan ng mayor kung maayos yan. Milyon-milyon po yan. Simulan nyo po ron yung pinatastas kay Chua. Yung pinatastas ni Yorme. Trilyon po ang budget pala dyan sa buong Pilipinas. Kaya pala, laging may project of congressman, panay multipurpose, panay barangay hall. Nagsigandahan na po yung barangay hall natin. Halos lahat po ng mga court, nabubungan na po lahat ng court ng Pilipinas. Wala. Lahat ng basketball court, covered court na eh. Hindi na po naaarawan ngayon yung mga naglalaro. Yan pala yun. Trilyon ng budget. Oh. Ngayon, bakit po listed officially as regular program alongside asset preservation and bridge programs? Bakit po ito sinasabi na puno din ng korupsyon? Ito po. Paliwanag po natin na maigi. Sinasabing ang Convergence and Special Support Program ay madaling maging ugat ng korupsyon dahil sa isyong binubunyag ng mga mambabatas, investigador at dating opisyal ng pamahalaan. Ito po. Narito ang pangunahing dahilan kung bakit ito nababatikos at kasalukuyang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Si Singson po, sabi po ni Singson, bilyong-bilyong halaga ng proyekto sa ilalim ng CSSP ang nakakapasok sa pambansang budget ng walang kaukulang engineering at technical studies. Detalyadong mga detalye o mga specification at tamang pagtatantya sa unit o gastos. Dahil walang matibay na batayan, hindi sumusunod sa master plan ng DPWH, nagiging madali ang pagmamanipula sa mga presyo ng proyekto. So, kada may susulpot po na project ni congressman ganun na mga covered court, yan po yan, multipurpose. Multipurpose na mga covered court, multipurpose na mga barangay hall. Yan po yan. Trilyon pala budget niyan. Bakit hindi mo imbestigahan, Erwin Tulfo? Total, nariyan ka na rin lang. Ikalawa, bakit? So, ang sinasabi ni Singson, walang mga plano tong mga to. No? Nagsulputan na lang. Napakarami. Hindi po malinaw kung magkano yung gastos bawat isang unit. Kung magkano po yung pwedeng gastusin. Ikalawa, yung paglobo ng budget o insertion. Dito na po papasok yung mga insertion ng ating mga mambubutas. Ito po ay ayon kay Lacson. Halimbawa po nito, nagbigay siya ng halimbawa, 2024. Ang budget po sa NEP ay 174 billion lamang. So yung mga tinatawag na insertion, hindi lang po yan sa flood control. Meron din pong mga insertion dito sa CSSP. Yan nga yung mga barangay hall, multipurpose covered court, etc. etc. Halimbawa po ni Lacson, yung budget nito noong 2024, 174 billion lang. Nung lumabas po sa GAA, dahil sa dami po ng insertion, naging 410 billion. So mas mataas po ng 136%. Yung original na budget niya, naglagay sila ng mga insertion, hindi lang po na doble.
mahigit pa sa doble kasi 138%, ang doble 100% lang eh. Okay. Kaya ito po, ang dagdag sa pondong yan po yung tinatawag na congressional insertion. Kaya po kung ang insertion nyo, na yan yung mga nilantad din ni ano eh, di ba? Yan yung sinasabi ni Anthony Taberna, na tahimik na rin ngayon, na insertion queen itong si Risa Ontiveros dahil sa dami na insertion. Hindi po pala lahat ng insertion nila ay flood control lang. Marami silang insertion ng mga ibang pagawain. Diyan po papasok yan, yung congressional insertion. At pag may insertion, alam nyo na. Pwedeng pamugaran talaga yan ng kasi wala sa original budget eh. Oh, bakit mas malaki pa yung naging budget nila? Kaya daw ito, aabot to ng trilyon mula 2022 hanggang 2024. Masyado lang nakapokus sa flood control kasi very obvious binabaha eh. Ito po, hindi pala napag-usapan kasi walang nag-iimbestiga. Ito na yung pagkakataon mo, Erwin Tulfo. Imbestigahan mo to. Hindi to flood control. Ang isinuko mo lang, suko na kami sa'yo dahil talagang may usapan kayo ni Boying. Papaubaya mo kay Boying. Eto, wala kang Erwin Tulfo, wala kang iniimbestigahan ngayon. Bakit hindi mo to imbestigahan? Maaaring hindi to kasing sikat ng flood control kasi hindi nga namin alam kung saan ginastos itong mga to. Pero pag nag-imbestiga ka, malalaman namin sino yung mga nag-insertion dyan, magkano. Tsaka yan din po yung sinabi nitong Brave 18 nung binanatan po sila na sabi ni, may bumanat sa kanila nun na 800 billion yung pinamigay daw ng Brave 18 na mga maleta, 800 billion. Paano raw mangyayari yun na 800 billion? Ibig sabihin, wala na talagang naipatayo, panay ghost project na kasi 1 trillion lang mahigit yung yung flood control eh. Ito po yung paliwanag ng Brave 18 na hindi lang naman flood control ang corruption. Hindi lang naman flood control ang nakuna ng pera ng mga corrupt. Hindi lang naman flood control yung pinanggalingan ng maleta. O, eto na yun. Eto na yung sagot. Kung hindi lang flood control, ano pa ang pinagkunan? Erwin Tulfo, eto na, pagkakataon mo na. Nakailang araw na kayong araw sa trial. Ikaw ni isa. Buwat na nagsimula yung impeachment trial, ni isang araw na investigasyon, wala ka pa nagawa, Erwin Tulfo. Pagkakataon mo na to na magpakitang gilas ka naman. Kasi kung ayaw mo nang mag-imbestiga talaga, suko na nga kami. Hindi ka na mag-imbestiga sa flood control, tanggap na namin yan. Blue ribbon ka pa rin eh. Ikaw ang mag-iimbestiga sa lahat ng korupsyon sa gobyerno. Bakit ayaw mong mag-imbestiga kahit eto ng si SSSP na to? Ayaw mo sa flood control. Dito ka na mag-imbestiga. Okay. Nakakasawa to si Ninoy. Panay Ninoy. Di ba kayo naurat? Ngayong mga araw, ilang araw na po na panay Ninoy na naman. Meron pong rito. Meron pong sinasabi to si... Balik ko lang po kasi meron akong hindi makita na sinabi nito ni Oy, eto po sabi ni Risa Ontiveros, willing daw siya na maging sole presidential candidate ng mga oposisyon. Alam mo, Risa Ontiveros, 0.01 ka eh.
0.01% ka eh. Kahit na very willing ka. Ito po si Ligutan, nagpapauso. No? Sabi niya kasi, wala naman daw po sa konstitusyon na 16 ang boto. Pero may nakita ko na sinabi niya na paano daw kung sabay-sabay, sumakay na aeroplano yung mga senador, sabay-sabay na nag-crash yung aeroplano, namatay sila. Paano daw yung wala nang 16 na mabubuo? Hindi na makukonvict si BP Sara. Halimbawa, kung natira daw ng mga senador for conviction kay BP Sara, kung stricto daw sa 16, paano daw kung nag-crash yung eroplano ng mga senador na sabay-sabay sila namatay? Konti lang yung natira. Gusto ko yung yung eto po. Tignan nyo kung gaano kapiloso po itong tao na to. Sabi kasi ni Ligutan, tinalakay ni Ligutan sa isang forum kung paano dapat intindihin ang kinakailangang boto para makonvict ang isang impeachable official. Ayon sa kanya, nakasaad sa saligang batas ay 2/3 of all members at walang literal na numero 16 na nakasulat doon. Tama naman yun. Pero kung 24 po, napaliwanag ko na to kanina, ulitin ko na lang kasi baka marami sa inyo hindi nakapanood. Tama po, wala nakalagay na 16. Pero ang ibig sabihin ng 2/3, kung 24 ang senador, 16. Di ba? O may palusot siya. Halimbawa daw, nagbigay siya ng isang haka-haka. Sabi ni Ligutan, kunwari, ang mga senador ay sumakay sa isang eroplano at yung eroplano ay bumagsak. Paano kung kalahati ng mga senador ang nawala? Tapos mayroon tayong impeachable officer na malinaw na guilty at gustong alisin ng taong bayan. Kunwari, sabi niya, kunwari, di ba? May bumagsak kayo eroplano sa kayong kalahati ng mga senador. Alam mo, ang batas, Ligutan, hindi yan ginawa sa mga kunwarian. Kunwari lang yung halimbawa mo eh. Ibig sabihin ng halimbawa mo, malabong matupad yan. Kunwari, may sumakay na 8 na kalahating senador, 12 senador sa isang eroplano tapos nag-crash. Paano daw yun? Ikaw na nga rin na nagsabi, Ligutan, di ba? Ikaw na nagsabi na ang nakalagay sa konstitusyon, patulan natin, kunwari, totoo yung sinabi mo. Okay. Patulan natin. Malinaw naman po eh. Pwede bang magtanggal ng mga senador? Pwede po. Pwedeng tanggalin po ang senador kung siya ay patay na. Hindi na siya senador. Pinaiikot mo lang, Ligutan eh. Akala mo bobong mga tao eh. Kasi yung senaryo niya, kalahati namatay. O paano yan? Kung yung naiwan, gusto nila makonvict si BP Sara, wala na silang 16. 12 na lang sila eh. Di ba? 12 na lang sila. O sige, pagpalagay na natin tama yung senaryo mo. May namatay na 12 na senador. 12 yung natira. Ano ba nakalagay? 2/3 ng senador. Pag namatay na, pwede pong magtanggal ng senador eh. Hindi alam ni Ligutan na alam natin yan. Alam naman niya yan eh. Dahil nga pinaiikot niya yung tao, gusto niya tayong kumbinsihin na dapat hindi 16. Mamaya na yung hindi dapat 16. Eto muna. Palagay mo ng totoo na 12 namatay. Meron din po nakalagay kasi, paano i-consider yung mga senador? Paano tatanggalin ang isang senador? Di ba? At pag natanggal ba yung senador, papalitan ba siya? Hindi po. Pag natanggal ang senador, hindi siya papalitan. Kaya meron po tayong mga senado na 23 lang po ang senador.
Bakit? Yung kay Gloria, natatandaan ko yung kay Gloria eh. 23 lang ang senador kasi si Gloria na-elect bilang vice president. Meron po mga pangyaring ganyan na meron pang isang pangyari nakalimutan ko na lang. Isang senador ginawang cabinet official na bawasan. Pero hindi po dadagdagan yan. Hindi po dadagdagan yung senador. 23 pa rin po sila. Okay. Ngayon, sa sinasabi mo kunwari lang naman eh. Pwede mo silang tanggalin, patay na sila eh. Ang patay ba na senador ay senador pa rin? Pwede kang ang buhay na senador, pwede nyo nga tanggalin eh. Sa pamamagitan ng 2/3 vote. Halimbawa po, yung senador na yan, napatunayan na manyak. Alam nga naman hindi nyo tanggalin yan. May video, binidyo niya yung sarili niya. Di ba may mga nagbe-video na kumakanta ng Careless Whispers? Halimbawa, tinoyo yung isang senador. Meron siyang binidyo niya yung sarili niya na Careless Whisper. Pwede po siyang tanggalin bilang senador. Kasi karumal-dumal yung gawain niya. Sa botong 2/3, pwede ka na matanggal na senador. Kaya na kailangan 2/3 din yung boboto para tanggalin ka. Yung patay ba na senador, senador pa rin? Pwede ngang buhay, tanggalin. Yung pampatay, hindi tatanggalin. O kung 12 na lang natira at gusto nyo magbotohan, di 2/3 ng 12, putya, niloloko mo kami. Di ba? Gusto nyo lang sabihin na dapat daw hindi sila stricto sa 16. Alam mo, kaya nila kinakampanya na dapat hindi stricto sa 16. Kwenta sila ng kwenta eh. Mukhang hindi bibigay itong mga nililigawan nating bumaliktad. Mukhang hindi babaliktad. Kinakwenta nila eh. Hindi sila makakabuo ng 16 votes. Kaya nangangampanya sila na bawasan yung 16 votes. Hindi po obra yan. Yung mga nakakulong, senador pa rin yan. Dahil si De Lima, matagal na nakulong, senador pa rin. Sabi niya nga, 7 taon siya nakulong. Senador pa rin siya kahit na nakakulong siya. Kaya yung mga pinakukulong ninyo, ginagamit nyo lang yan para matakot yung mga hindi pa nakukulong na bumaliktad. Na siya nga ginawa ni Chis Escudero at saka ni Joel Judas is Lord Villanueva. At saka si Chis Cariote. Kasi binigyan nila ng sample eh. Eto ang gagawin namin sa inyo pag hindi kayo bumaliktad. Majijinggoy kayo. Yun lang yun. Pero yung ngayon, kung nakwenta na nila, di ba? Senador pa rin si Bato. Hanggat walang 2/3 na nagtatanggal kay Bato. Anong katunayan? Nakikinig kami sa impeachment mula simula eh. Nagro-roll call, tinatawag pa si Bato eh. Nagro-roll call, tinatawag pa si Marcoleta at saka si Jinggoy. Dahil nung una, ang yayabang ng mga prosecution na sa ebidensya namin, talo na kayo. Anong ebidensya? Ngayon, ang pinagmamalaki na nila yung testimonya ni Acosta. Ano yung testimonya ni Acosta na yun na yung kung ano man bomb yan. Yan daw yung pasabog na nila. Dahil inamin daw ni Acosta na inutusan siya ni BP Sara. Sino po bang hindi nakakaalam na huwag niyo na kaming paikutin? Si BP Sara mismo ang nanghingi ng confidential bombshell. Si BP Sara mismo ang nanghingi ng confidential fund. Anong anin ni BP Sara yan? Gagastosin. Nung ginastos ni BP Sara yung confidential fund sa confidential na gawain, masama ba yun? Dinadramahan nyo lang, parang 11 days lang. Ha? 11 days lang? Ginastos? Ano na patunayan? Walang illegal. Ngayon,
tanggalin natin. Sabihin natin yung sinasabi mismo ni Redon. Yan ang bombshell namin. Yung testimonya ni Acosta. Yan yung naging dahilan. Kaya nabigyan sila ng notice of disallowance. Ano po ibig sabihin ng notice of disallowance? Sapat na ba yun para matanggal sa pwesto, notice of disallowance? Hindi po. Dalawasin ko po ang notice of disallowance sa COA. Ang tanong, pag may notice of disallowance ba, sapat ka, yan ba impeachable offense? Hindi. Hindi pala eh. In fact, notice of disallowance yan, hindi pa yan final dito mismo sa COA. Minadali nga nila yung notice of disallowance eh. Dahil wala nang pinagdaanan, hindi na memorandum, audit memorandum. Hindi na nagbigay ng audit memorandum, hindi na nagbigay ng notice of suspension, notice of disallowance agad. Yun ang unusual, yung ginawa ng COA. Bakit po unusual? Kaya unusual yan kasi gusto nilang ihabol sa impeachment. Unusual po yun. Meron bang notice of disallowance agad? Hindi mo man lang pinagpaliwanag. Hindi pa po nakakapagpaliwanag yung OVP, notice of disallowance agad. At ang pinakamalaking question, impeachable offense ba ang notice of disallowance? Hindi. Kahit final na badong, hindi pa rin. Hindi po. Hindi po yan. Kinakailangan mong patunayan na nilustay ni BP Sara yung pera na ni-notice of disallowance nyo. Putya, nang bibigla lang kayo. Sino nag-utos? Si BP Sara. Alam nga na mga mag-utos si BBM. Sino nag-utos sa'yo na i-withdraw? Sino nag-utos sa'yo na dalhin yan dyan? Hindi ikaw ang namigay kala Mary Grace Piatos? Putang dami nun. Okay, ano na po tayo? Pwede na po kayong magtanong. Magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo